Hi! Hello mga mare. Ito na ang madalas katakutan pag wala ngang pera. Yung maubusan ka ng gas at nangangamba ka nga kung paano ka makakapagluto. Pwes mga mare, huwag ka na nga mangamba. Sagot na nga ng Hodek at multi-cooker ang pagluluto mo. Saktong-sakto nga mga mare, 5 buwan na nga tong gas namin at naubusan na nga. At wala pa nga kaming perang pamparefill. Buti na nga lang meron akong Hodek multi-cooker na to na at 1.6 capacity. Makakapagluto pa nga pa rin ako ng tinola na gustong-gusto ng mga anak ko tuwing tag-ulan. Heto na nga at ginagaya ko ng mga tong mga sangkap. Ginayat-gayat ko na nga tong mga gulay tsaka itong mga pampalasa. Saktong-sakto nga mga mare dahil nga umuulan nga ulit ngayon kaya makakapagtinola ako at makakahigop na mainit na sabaw. Kaya nga mga mare kung meron nga kayo to, hindi nga kayo talo. At sinasabi ko nga sa inyo mga mare, mahina nga lang consumption ng kuryente nito. Para ka nga lang nagpapakulo sa electric kettle. At sobrang ang bilis makaluto nga dito. Dahil nga may 2 adjustment ang heat capacity niya. Merong adjustment nga dito na pampahina at pampalakas. O siya mga mare, samahan nyo na nga ditong magluto. Binuksan ko na nga pala ito at nilagay ko na nga sa outlet tong cord nito. At tara, simulan na natin. One-fourth na nga palang manok tong iluluto ko. At tamang-tama nga sa pang-4 na katao. At para nga sa sabaw mga mare, naglagay nga pala nga ako ng 2.5 taas ng tubig dito at kasyang-kasya nga ito dahil 1.6 liters capacity nga ito. At para nga doon nga po sa nagtatanong kung paano nga hugasan. Naku mga mare, napakadali nga itong hugasan. Wala kang po problemahin dahil nga non-stick nga ito. Sabunin at banlawan mo nga ito at punasan mo lang ay okay na. At kung gusto niya rin itong mga mare, lalagay ko na nga sa comment section ng link kung saan mabibili. Hanapin nyo na nga lang sa yellow basket at i-check out nyo na. Sinasabi ko nga sa inyo, napakaganda nga paglutuan nga nito. Pwede mo pagpirituhan at pwede mo maglutuan ng may sabaw. Kaya ano pa nga hinihintay nyo mga mare, i-check out nyo na. Diyan na nga kayo. Bye-bye! Hi! Hello mga mare!
For today's video nga mga maring, nahalongkat ko nga yung free sample ko sa TikTok. Nung isang taon pa nga ito pinadala ng seller sa akin para i-promote. Na-i-promote ko naman siya mga mare pero hindi ko naman ginamit kasi nga meron pa nga akong lagay ng mga panghugas ng mga plato. Sabi ko nga noon na tsaka ako na lang gagamitin pag maganda na tong lababo ko. Kaya nga heto ngayon mga mare, magagamit ko na ngayon kasi nga maganda na yung lababo ko. Pero dahil nga maganda pa nga itong lagay ng mga sabon ko, dito ko na nga gagamitin sa mga condiments ko. Dalawang kulay nga ang pagpipilian, meron nga rin itong black. At dahil nga nakakalinis tingnan, ito na nga puti ang pinili ko. Heto na nga sinimulan ko nang ilagay mga condiments ko. 3 nga lang bote nga itong ilalagay ko dahil maliit nga lang din to. Diyan ko na nga rin pa rin isiniksik tong mga kalamansi, bawang at sibuyas at luya. O di ba ang mga mare, nakaka-space saver nga to. Dahil nga dito sa bandang taas ko nga nilagay. Naglagay nga ako ng 2 hook at doon ko nga isinabit. At kung bet nyo nga ito mga mare para sa lagayan ng mga sabon nyo dito sa lababo, ay ilalagay ko na lang dito sa comment section ng link kung saan mabibili. Hanapin nyo na lang yung yellow basket at doon nyo i-check out. O siya, alas 5 na nga pala ng hapon mga mare. It's time to luto na. Naglagay na nga lang pala ako ng 3 gatang dito sa rice cooker at isasalang ko. Yan 3 gatang nga na ngayon is tamang-tama lang sa aming 4. Ako lang naman kasing malakas kumain dito kahit walang ulam. Pagkatapos ko nga maisalang tong kanin ay magsasalang na ako ng mainit na tubig. Syempre hapon na kaya magkakape tayo. Alam nyo naman mga mare, na cafe is life nga tayo. Mainit man o malamig ang panahon, talaga hindi natin makakalimutang magkape. Naisipan ko nga mag black coffee muna para makaiwas-iwas naman sa UTI. Kadalasan nga kasi 3-in-1 tong tinitimpla ko. Kaya nga bumili ako ng tag-isang pack ng kapit asukal. Para nga isang kinsenas ay magba-black coffee nga tayo. Sa isang kinsenas naman tsaka magti 3-in-1. Ganun lang ang life ng mga mare. Salitan lang naman tayo dito. Eto na nga't kumukulo na nga itong mainit na tubig. Kaya naman sasalin ko na dito sa tasa ko. Alam niyo naman bago tayo magsimula dito sa gawaing bahay, magkakape nga muna tayo. At fast forward na nga mga mare, alas 10 na ng gabi, oras na ng pagtulog. Pero heto ako mga mare, hindi nga makatulog pag marumi pa ang lababo. Nakita ko kasing marumi itong single burner namin, kaya naman ito pupunasan at huhugasan. Pag nagpipirito nga kasi hindi kasi maiwasan ng talsik ng mga mantika. Kaya heto pinakikintab ko na nga kahit alas 10 na nga ng gabi para makampati ako bago matulog. Ang sarap nga sa pakiramdam mga mare, bago ka matulog ay malinis ang lababo mo. Idinamay ko na nga rin yung mga parilya niya kasi nga para luminis kasi nga may mga talsik ng mga mantika. Kaya nga hindi mo nga maaaring linisan araw-araw. Dahil yung mga pinagtalsikan ng mga mantika mo mamakat at baka maging kalawang pa. At nung malinisan ko na nga itong mga single burner at saka mga parilya, inilinisan ko naman itong mga tiles dito sa taas. Kasi nga pati nga mga yan natatalsikan nga ng mantika pagka nagpipirito nga kaya nga nag-o-oily sila. Kaya naman pumuha ko lang medyo may sabon na basahan tsaka ako pinunas tsaka pinatuyo ko ulit ng basahan. Nakakasaya nga mga mare, bago ka matulog ay malinis ang yung lababo. Hindi man kasing ganda ng mga lababo ng mayayaman at least wala nga ang hugasin na nakikita bago matulog. Anyway mga mare, patapos na nga itong video ko. Diyan na kayo, bye-bye! Hi! Hello mga mare! Another day, another vlog. Magluluto nga pala tayo ng ampalaya for today's video. Binili ko nga pala ito ng isang araw na halagang 40 pesos. Tapos meron nga akong ditong stock na itlog kaya magluluto nga tayo ng ampalaya. Marami nga nagsasabi mga mare na hindi nga ako mapait magluto ng ampalaya. Kaya ba mga mare, hindi ba mapait ang ampalaya nyo pag nagluluto kayo? O di katulad ng mga iba dyan na laging Vitor. Comment nyo na nga lang pala sa baba kung paano yung mga skills nyo at kung ano mga techniques nyo para hindi mapait yung ampalaya pag nagluluto kayo nito. Para naman makakuha ng idea itong mga mare natin na mapait magluto ng ampalaya. O siya, ginagayat-gayat ko na nga itong mga ampalaya pati na nga itong bawang at sibuyas. Pagkatapos ko nga kinuha ko na ng isda dun sa ref para nga ipipirito ko at may pang-packners nga dito sa ginisang ampalaya na iluluto ko. At dahil nga mayroon pa kami natirang manok kagabi ito lalagyan ko na nga ng breading mix. Isinabay ko na nga rin tong isdang ibalot dito sa breading mix para nga may lasa-lasa. Halagang 50 nga pala yung isdang binili ko kahapon dahil dumating na naman yung suki namin sa isda. Hindi pa nga nakakarating dito sa bahay yung tindera, yung mga anak ko tawag na ng tawag at isda daw, bumili nga daw ako. Kaya para makakain na tong mga anak ko ng isda, gagayak ko na nga yung lutuan ko. Napakalaking tulong nga na tong Hodeg multi-cooker na ito. Lalong-lalo na nga pagka naubusan ka na nga ng gas at wala ka pa nga perang pang pa-refill. Katulad ko ngayon, naubusan nga kami ng gas at susunod pa kami magkakaroon dahil nasusunod pa yung sahod ng mister. Buti na nga lang nga naporbuhan yung free sample ko dito sa TikTok ng seller. At ipinadala nga sa akin tong Hodeg ng multi-cooker para nga i-promote ko. Heto na nga't nasimulan ko lang nga i-promote yung product nila. Habang ginagamit ko at heto nga't nagluluto na nga ako ng pritong isda. Nung matapos na nga, inumpisahan ko lang maggisa ng bawang at sibuyas para iluluto ko na nga itong ampalaya. At nung pumula-pula na nga itong mga sibuyas at bawang, eto na nga, nilagay ko na nga itong kamatis. Hahalo-haloin ko lang nga lang yan ng konti at tatakpan ko muna para maluto nga yung kamatis.
Siyempre, nilagyan ko muna ng konting asin, tsaka ko na tinakpan. Heto na nga't naluto na nga yung kamatis, kaya ilalagay ko na nga tong ampalaya. Ang ginagawa ko lang muna dito sa ampalaya, binababad ko nga muna sa tubig para nga hindi mapait pag niluto na. Alam ko nga yung iba, nilalagyan nga ng asin yan habang niluluto. Pero nga ganito nga lang ang ginagawa ko para hindi mapait. Nilababad ko nga lang muna sa tubig bago iluto. Eto at hinahalo-halo ko na nga para mag-mix-mix na nga yung mga lasa niya. Nilagyan ko na nga rin pala ng magic sarap yan para mas masarap nga pagka luto na. Eto na nga at lalagay ko na nga yung itlog kasi nga malambot na nga yung ampalaya. Isang itlog nga lang tong nilagay ko kasi nga maonti lang tong ampalayang niluto ko. Habang binabati ko nga, nilagay ko na nga ng paminta yan at asin para nga lumasa na siya ng konti dito sa ampalaya. O diba mga mare, napakabilis nga magluto dito sa Hodek Multicooker at kung bet nyo nga, ilalagay ko nga sa comment section ng link kung saan mabibili. Check out nyo na lang yan sa Yellow Basket mga mare. At sa mga nagtatanong nga kung paano nga uhugasan, kung tatanggalin ba yung pinakapat niya. Para nga sa paghuhugas mga mare, hinuhugasan ko na nga lang yan ng sabon dito sa loob. Nasabon ko na nga lang yan direct at wala nang tatanggalin nga dyan. Huhugasan mo na lang ulit pagkatapos yung sabunin. Siyempre, ingatan mo yung mga pinaka-on and off niyan, tsaka yung lagayan ng cord. At pagkatapos ko nga hugasan, pinupunasan ko na nga yan para matuyo. Siyempre mga mare, kung maingat ka sa gamit mo, ay tatagal yung mga gamit mo. Dapat mga mare, maging maingat ka sa lahat ng mga gamit na mayroon ka para magtagal sila sa iyo. Ganun lang yan mga mare dahil lahat nga may hangganan. O siya mga mare, patapos na nga itong video ko at kung hindi ka pa nga nakaka-follow, may mag-follow ka na. At kung nagustuhan mo nga, pwede ka rin mag-like and share. Diyan na nga kayo, bye-bye!